Dalawang tren nagsalpukan sa Buenos Aires sa Argentina. Hindi bababa sa 4 na pasahero ang namatay. 14 naman ang nasa kritikal na kondisyon dahil sa aksidente. Puspuso ng rescue operation para sa ilang pasaherong natrap sa nagkasira-sira ng tren. Iniimbestigahan na kung ano ang sanhi ng disgrasya. Lalaking tumaob ang sinasakyang bangka habang nangingisda sa dagat sa Australia, himalang nakaligtas. Nakabalik sa papang si Andrew Wilson sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paglangoy sa loob ng 6 na oras. Kwento ni Wilson, tumaob ang bangka niya dahil sa malakas na alon. Sa kanyang paglangoy, natusok pa raw siya ng dikya at may nakapanggapang pating. Pero nilakasan daw niya ang kanyang loob at patuloy na lumangoy. Laking pasasalamat naman ng pamilya at nobya ni Wilson na nakaligtas siya sa aksidente. Oras na pang sa unang chika, narito po si Luan D. Luan. Thanks, Igan. Regine Velasquez Alcacid inimbitahan para awitin ang theme song ng EDSA Revolution para sa 25th anniversary nito sa February 25. Itinuturing ng Asia Songbird na malaking karangalan ang offer na ito. Pagbibida ni Regine, kinanta niya raw ito noong unang anniversary ng People Power. Kasama pa noon ang original singer nitong si Verna Lisa. Dagdag pa niya, dapat nating ikarangal at ika-proud ang pagiging Pilipino. It's an honor for me to be able to sing it again now. Importante yung kalayaang ibinigay sa atin na yun eh. At saka nakita mo ba, nagginaya ng ano? Ng Egypt. Samantala, Lindsay Lohan nag-sorry sa kanyang fans para sa hindi matutuloy na TV guesting. Minsang inanunsyo ng programang The Late Show with David Letterman na magiging guest ang aktres sa isang segment ng show. Paliwanag ng programa, nagkaroon daw ng pagkakamali. Pinatotohanan naman ito ng singer-actress sa kanyang Twitter account saying hindi niya alam kung paano ito lumalabas at humihingi siya ng paumanhin para sa nangyaring confusion. First batch pa lang ito ng ating morning chikahan ngayong Friday morning. I'll be back for more. Pia? Salamat, Luan. Ilang programa ng Kapuso Network binigyan parangal sa 7th USTV Students' Choice Awards. Narito ang report ni Jamie Santos. Jessica Soho. Mismo si GMA7 Vice President for News Programs na si Miss Jessica Soho ang tumanggap sa parangal sa Kapuso Mo Jessica Soho bilang Students' Choice of Magazine Program. Salamat sa parangal na ito at sa inspirasyon. Gusto kong himukin sila na laging tangkilikin ang mga programa ng News and Public Affairs kasi ito sana magamit nila para mabuksan ang kanilang mga isipan at mamulat sila sa mga issue sa ating lipunan para harinawa ang kanilang henerasyon at ang mga susunod pang makakahanap ng solusyon sa napakaraming mga problema ng ating lipunan. Itinanghal namang Students' Choice of Documentary Program ang Eyewitness. 24 oras naman ang nagwaging Students' Choice of Local News and Current Affairs Program. Parang hamon yun para sa amin, sa atin, sa Kapuso Network, na i-meet yung mga pangailangan ng kabataan at ituro sa kanila yung tamang paraan ng pagbabalita. Kaya yun naman yung nagiging inspirasyon natin para pag-igihan pa yung news gathering. Marami sa nanonood kabataan. Kaya challenge din sa amin na kailangan kapupulutan ng aral ng mga kabataan yung dokumentaryo namin. Nasungkit naman ng Mel and Joey ang parangal para sa Students' Choice of Talk Variety Program. Hole in the Wall naman ang Students' Choice of Game Show at mismo ang mga bida nitong sina Michael V. at Ogie Alcacid ang tumanggap ng parangal. I can't believe it, we won again! We're such a winner! Not like you, you're such a loser! Ako nga hindi makapaniwala, kala ko laos na tayo. Sa pang-anim na taon, pinarangalan naman sa USTV Awards ang Bubblegang bilang Students' Choice of Gag Show. Nasungkit naman ng Pepito Manaloto ang Students' Choice of Situational Comedy, habang Students' Choice of Full Animated Program ang Doraemon. Layunin ng USTV Students' Choice Awards na kilalanin ng kahusayan at sining sa pagpapalawig ng Christian values sa mga programa sa telebisyon. Ang tema ng awards ngayong taon, The Impact of Television Networks in Making Good Choices. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Pakibalita naman tayo sa latest sa dali ng trapiko kasama si Love Fair. Love! Igan, salamat mga kapuso. Ito na po ang ating kakasadahan at katrapikan. Unahin na po muna natin ang kahabaan
ng North Luzon Expressway via GMA traffic system. Ito na po mga kapuso, yun po yung nasa kaliwang bahagi po sa itaas na video. Makikita ho natin ang magkabilang lane. Yung kaliwa ay patungo ng A. Bonifacio at umaakyat patungo ng EDSA. At ang kanan na may patungo po ng norte na tuloy-tuloy pa rin. Ang EDSA Kamuning naman po sa kanang bahagi sa itaas, makikita ho natin, ayan, may pila na naman pong nararanasan ito pong kanang bahaging lane. Maski po yung ibabang bahagi niyan, yung ground level, ibig sabihin naman po niyan, yung unahan niyan, talagang siksikan na naman po sa may EDSA Cubao. Ang kaliwang bahagi naman po patungo ng Caloocan, wala akong problema ang ating mga motorista. Sa may Bikutan naman po sa General Santos Bikutan, makikita natin ngayon ang magkabilang lane, may pagbigat na rin po ng daloy ng trapiko yan. Yung pong kaliwa ay patungo ng Doña Soledad Avenue at ang kanan ay patungo po ng C6 Road. At sa Ortigas Avenue, nakikita rin po natin ang unti-unti ng pagkakaroon ng pila. Doon po sa may unahang bahagi po nitong Ortigas Avenue patungo po ng Meralco at Cainta. At yung kaliwang bahagi naman patungo naman po ng EDSA ay kakikitaan pa naman po ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. May coding ho tayo ngayong araw, mga plakang nagtatapos sa numbers 9 and 0. Ayan mga kapuso, para sa mga dumaraan po ng Coastal Road, nakilala rin po bilang Manila Cavite Toll Expressway. Sa April 1 po bubuksan na po ang extension nito. Ang Coastal Road extension ay mula po Zapote hanggang Kawit, Cavite. Ang status po ng completion nito ay 90% na. Kailangan na lamang daw ng guardrails, fences at iba pang mga pang road safety. Ang toll rates po natin para sa Coastal Road extension, ang Class 1 po ay 22 pesos, ang Class 2 ay 44 pesos, at ang Class 3 ay 65 pesos po. At yan po muna aking update sa ating mga katrabikan sa Metro Manila. Para po nag-iisang reyna ng kalsada, Love and Universe! Malabad dyan in everything. Balik sa inyo. Salamat at ang hirit namin mamaya, vintage bomb na-recover sa isang junk shop sa Zamboanga City. Magkapatid patay sa pananambang sa harap mismo ng kanilang bahay sa Batangas City. Narito na po sina Rhea at Arn. Salamat, Igan and Pin. Ako, para sa inyo to dahil mahilig tayo lahat kumain. May sasuggest ako, mura, madali, tapos mabilis pang gawin. Kung hanap yung Pinoy dessert, syempre, abatiyak, turon ang #1 sa listahan nyo. At hindi pa nakakasawa. Bukod kasi sa saging,